Opo, meron din mga nagsasabi po, no, ano pang masasabi niyo rito? Meron mga nagsasabi na hindi ito siya pasok sa other high crimes, hindi naman ito merong mga malalaking klase ng krimen na mas mabigat ang parusa kumpara dito, pero kanila itong ipinasok doon sa betrayal of public trust. Tapos meron din nagsasabi na kung yung framers ng 1987 Constitution nais na isama yung mga ganitong klase ng krimen sa impeachment, dapat daw binigyang linaw doon sa mga kataga sa impeachment law na and crimes Hmm. attorney para medyo mas tumbok doon. Ano pong masasabi nyo rito? Parang pilit ba kung ito ay maisisingit din talaga? Okay. Para lagyan lang natin ng konteksto, ano. Ang nakalagay kasi sa Constitution is other high crimes. Yung kung saan tong Article 4 ng Articles of Impeachment, no, yung ano, ang pinapasok nila rito is other high crimes and betrayal of public trust. Ngayon, itong dalawang konsepto na ito, hindi ito malinaw o particular na defined sa Constitution. Masasabi ba natin ito na kakulangan lamang sa framers ng Constitution kung bakit ito ay hindi na ipaliwanag o hindi nabigyan ng definisyon na malinaw? Hindi po, ano. Nare-recognize kasi ng ating mga ng framers ng Constitution na sa paglipas ng panahon, ang ang konsepto ng krimen, yung mga offenses ay nag-e-evolve din. Maaring yung mga offenses na nakikita nila noong 1980s, yung felonies na nakikita nila noong 1980s ay hindi na katulad nung sa panahon natin ngayon. So, hinayaan nila na ito ay ang konsepto ng other high crimes at betrayal of public trust is medyo malleable, no? O parang binibigyan nila ng legroom ang impeachment court para magkaroon ng magandang definisyon o kumbaga makapag-adjust kahit papaano sa definisyon ng other high crimes at saka betrayal of public trust. Ngayon, ah pag sinabi ba na binigyan ng leeway ang impeachment court upang mag-adjust or bigyan ng sariling definisyon itong mga konseptong ito, ibig sabihin ba natin talagang may buong laya nilang kayang gawin niyon? Hindi rin naman natin masasabi 'yon dahil merong mga requirements diyan. Unang-una, yung offense kailangan konektado dun sa position nung offender at saka yung gravity nung offense kailangan i-considera din iyan. It must be so serious and it must be so grave na parang masasabi ng mga senator judges na ito ay talagang magiging violation ng Constitution. Okay? Ipinapasok dito sa situation natin sa Article 4 na grave coercion ano at saka inciting to sedition. Pero ito kasing mga offenses na ito ay hindi ito naman sa aking appreciation lamang. Itong dalawang offense na ito ay maaari nating tingnan bilang hindi kahanay ng mga other grounds for impeachment katulad ng bribery, graft and corruption, yung mga ganun po kasi yun talaga medyo malala na talaga dahil it is imbued with public interest. So meron tayo kasing konsepto sa batas na associated words or yung tinatawag natin na medyo Latin lang kasi nocitur assos is pwede rin namang ipasok dito yung ejus dem generis. Ano ibig sabihin nito? Ito yung konsepto na pag merong enumeration or merong pag-itemize ng mga bagay-bagay. Tapos sa yung isang word doon sa enumeration na iyon ay hindi malinaw o hindi definitibo ang konsepto, kumbaga may ambiguity or confusion as to what it means,
ito ay i-relate doon sa mga kasamahang words ng doon sa mga kasamahang words kung saan ito nanggaling doon sa enumeration. So, ibig sabihin, tong word na ito, bibigyan ito ng malinaw na definition, alinsunod doon sa mga words na nauna dito sa konsepto na ito. Ibig sabihin, kung ang gravity or yung seriousness nung mga offenses na in-enumerate bago tong konsepto na ito, dapat sumunod siya doon sa level of yung seriousness nitong mga naunang salita. So, nakikita natin dito yung sa grave coercion at saka, grave coercion, grave threats at saka inciting to sedition, merong sentimiento or meron ding approach dito ang ilan na makakapagsabi na ito hindi kahanay doon sa mga offenses na pwedeng mag-justify para ma-impeach ang isang impeachable officer. Opo, bago lang si partner MJ attorney, nabuksan din o nalutang din yung banta versus babala, no? Baka itong ginawa ni Vice President Sara Duterte ay babala at hindi naman banta. Ano po ang masasabi niyo po rito? Well, that could be taken in that perspective. Pero ako kasi, to my appreciation lang naman, ang konsepto kasi ng grave threat is that, yun nga, nagbanta ka ng isang bagay, perhaps bodily harm, or papatayin mo yung isang tao, regardless iyan kung may condition o wala. Okay? Kung may condition o wala. As for example, meron kang kagalit, sinabi mo, papatayin kita. Na tapos ang naging epekto nito doon sa kausap mo, doon sa pinagbabantaan mo, talaga natakot siya. Natakot siya. Pero wala ka namang hinihingi na kondisyon. Kung wala ka namang hinihinging kondisyon, pwede rin namang pumasok 'yun sa grave threats. Okay? Meron din naman ang grave threats ay nilalagyan ng kondisyon. Sabi, papatayin kita unless magsabi ka ng ganitong kondisyon. Unless ibigay mo yung ganito, yung ganyan. So, yun yung dalawang kaparanan kung pwede mong i-commit ang grave threats. Pero dito kasi sa sitwasyon natin, lang ito for academic purposes, no, I'm not saying that doon sa video talagang may pagbabanta o talaga nanguha ng kung ano man, nanguha ng asasino. Yun din kasi yung dinideliberate doon sa sa hearing Pero ang punto natin dito, yung sinasabi kasi na konsepto ng condition na binabanggit ko kanina, hindi siya kahalintulad dito sa nangyari sa video Kasi kung titingnan mo lang academically yung video, it is parang sinabi niya na kung nangyari to, ito na ang plano ko dyan. Okay? So, parang lang ito Actually, hindi natin dapat ito tingnan na something of a babala Kasi parang sinasabi niya lang yung contingencies. So much so, na kung itong contingencies na ito ay hindi naman mangyari or there are no reasonable grounds to believe na may threat talaga, na kumbaga may actual threat or live threat doon sa mga taong sinasabing pinagbantaan, then there will be no offense na i-contemplate dito. Walang pag-uusapan. Kasi apparently wala namang mangyayari kung hindi naman it's hindi siya yung condition na sinasabi sa konsepto ng grave threats. Ito yung something na parang ito naman ay term ko lang, parang operative fact na masasabi natin na kung wala naman tong operative fact na to, ni walang threat Opo. Opo, Wala attorney. siyang Sir, marami kasi. Yes, sir, MJ. Opo, iba na po kasi ang magiging topic next week. Yun na pong issue sa bank accounts, sa mga financial statements ni VP Sara, kasama po ang kanyang asawa na si second gentleman Mans Carpio. Sir, bilang kayo po ay abogado, pwede po bang basta ilabas ang bank account o bank statements sa mga pagdinig? Batay po sa batas na umiiral.
Okay. Ano lang, konting context lang, no. Panood ko yung oral arguments ni Honorable Shell Joc, no, at saka ni Attorney Michael Powa, no. Um, both proponents or both parties have their own merits, eh. Ang sinasabi kasi ni Honorable Joc, no, sinasabi niya is that ang impeachment court being a constitutional body na kumbaga parang binigyang buhay ng konstitusyon upang i-address yung ganitong sitwasyon, hindi siya dapat bigyan or hindi siya dapat sikilin sa bigyan ng limitasyon sa kapangyarihan niya na malaman supposedly yung katotohanan, yung yung truth, nag-emphasize kasi si Honorable Jokno dun sa sa truth, no. That is a very good argument. It is very compelling argument. Ang problema nito, you should qualify pa rin. Hindi pwede na hindi pwede na unbridled authority 'yan. Pag sinabi mo na hindi dapat limitahan ng kapangyarihan ng impeachment court, hindi ibig sabihin no na kahit sino o kahit na anong dokumento pwede nyo na ipakuha. Dahil lang ipinalalabas natin na gusto nating malaman ng katotohanan. And in fact, sabihin natin na gusto lang nila malaman ng katotohanan. Ibig sabihin ba nun, pwede silang magkalkal ng dokumento na ng walang limitasyon or walang parameters. Okay? So, doon papasok naman yung argumento ni Attorney Powa. Ang argumento niya doon is yung pag-request ng subpoena, it must satisfy the basic requirements of relevancy and according to him, definiteness, no? Pero ito naman ay may basihan. And ako, naman ako dito, sumusuporta naman ako dito sa ganitong approach kasi hindi mo pwedeng wag limitahan tong ganito. Otherwise, pag hindi mo nililimitahan to a certain degree ang kapangyarihan ng impeachment court, magiging yan, ang tawag namin dyan ay unbridled authority na upang yung hindi naman kailangan ikukunin o bubusisiin. Pag ganyan, para kang nag-iimbita ng grave abuse of discretion. Maring sila walang intention na gumawa ng grave abuse of discretion. Ang impeachment court, maring wala sa isip nila na abusuhin ang kapangyarihan bilang senator judges or bilang isang impeachment court. Pero ang sinasabi natin, kung walang controls ito, kung walang parameters ito, very susceptible ito sa grave abuse. Ngayon, ito naman ay prominenting term sa mga abogado, yung pag sinabi natin grave abuse of discretion, kaakibat na niyan ang konsepto ng kataas-taasang hukuman ng Supreme Court kasi maaaring ang Senate Impeachment Court hindi mo talaga siya ordinarily pwedeng pakialaman sa magiging desisyon nito kung ma-acquit ba or madidismiss ba yung or may impeach talaga ang pangalawang pangulo, no? Hindi natin generally dapat na hindi pwedeng questionin. That is within their authority. Pero pag yan ay nag-qualify na, pag nagkaroon na ng grave abuse of discretion o yung kumbaga yung kapangyarihan ay talagang inabuso na at naipapakita doon na merong talagang bias or partiality towards doon sa apektado noong gagawin mong desisyon, pwedeng panghimasukan ng Supreme Court yan. Dahil base sa Constitution, ang Supreme Court ay ang final arbiter ng any legal questions. Pero very limited yan, katulad ng sinasabi ko, makakapasok lamang ang Supreme Court dyan. I respectfully, that is my view, na makakapasok lamang ang Supreme Court kung may malinaw na grave abuse of discretion. Opo. So, ayun po. So, ang naman yan, final yung kay Attorney Paua naman, ang view niya is kailangan may parameters and yung parameters naman na enumerate niya naman iyan doon sa sa oral arguments niya. So oral arguments niya doon sa tawag dito sa Bank Secrecy Law at saka sa section 270 ng National Internal Revenue Code
at saka sa Article 8A ng forgot yun. Anyway, na-enumerate niya naman iyon dun sa oral arguments niya. So, yun basically ang position ng yun ang basically position ng defense. So, ang natin, ang view natin dito as a lawyer, no, while it is true na mayroong premium ang authority ng impeachment court, hindi pwede na all out to, hindi pwede na walang limitasyon, hindi pwedeng walang parameter. As to the parameter, o yung limitasyon, yun ang dapat resolbahin ng Senate Impeachment Court kung magse-self-regulate sila come this July 20. Opo, huling paksa, sir. Ano po ang tingin nyo doon sa Article 4 o grave threats ng binitawan po ng Vice President na sinasabi po ng prosecution na sabi ng ilang pong legal pundits, ito na po ay reklamo na very easy daw na patunayan sa korte dahil po may video sila na pinakita, pinapanood po sa taong bayan na mismong sinabi daw po ng Vice President yung nasabing banta. Anong tingin mo doon, sir? Well, they must qualify, of course. Katulad nga nung sinasabi ko kanina, there is a certain peculiarity with regard dito sa video kasi yung condition na sinasabi doon, yun yung base din sa pakikipag-usap ko sa mga kasamahan ko. Nag-ano rin namin yan, pinagtatalunan din namin yan Pero ang nakikita ko at this point in time, there is a certain peculiarity. Iba yung situation Dung sinasabi dito sa video. So much so na yung binabanggit ko kanina na operative fact. Kung hindi naman mangyari ito, it is as if wala naman threat It is as if wala namang threat. It is as if wala namang inciting to sedition Na yung sinabi niya na kapag doon sa video na sinabi na pag pinatay ako, patay mo rin si ganito. So ibig sabihin, kung hindi naman mangyari yun dito sa na yung qualification na pag pinatay ako, it is as if walang threat. It's at the very least, at the most, pwede mo siyang sabihin as parang dinedeclare mo lang yung contingencies mo. But then again, it's just me. Yun ang nakikita kong magandang puntos para sa depensa. Hindi siya offense dahil precisely because it has an operative fact. There is a contingent factor. Merong contingent factor na pag hindi nangyari itong contingency na ito, it is as if walang offense committed.